Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo. I-talk to Papa na. Hello po. Ayan, magandang umaga. Ako si morning. Papa Johan. Ako si Papa Ace. Good morning. Good morning. At anong pangalan po nila? Ellie po. Si Ellie. Taray, ganda ng pangalan. Ellie. Okay, Ellie, ano bang lahat ng papag-uusapan natin dito ay maaari natin ma-upload sa iba't ibang social media accounts at digital platform ng Barangay LS. Okay lang ba sa'yo? Okay lang po. Okay lang. Okay, sige. Paano mo gustong simulan ang iyong story? Talk to Papa. So, ganito po kasi yun. So, solo daughter lang po ako nung mother and father ko po. Mhm. So, yung mother ko po is may, po kami, 7 po kaming magkakapatid sa iba't ibang tatay po. Ha? Lahat yon panganay? Hindi naman po. May, akong baba po, ako po. Tapos sumunod po. Tapos Iba na yung po tatay nun. Opo. Tapos may tumatlo pong sumunod na parehas naman po yung tatay. Mm-mm. May dalawa naman pong sumunod na isa lang din po yung tatay. Ganun po. Mm-mm. Ano to, lahat Pinoy? Yung mga na pangasawa niya? May mga Bisaya, Bicol, ganun. Bicolano. Yung tatay ko po, Ilocano po. Ilocano. Ay, baka tinry niya lahat. May Bisaya. Ewan ko po. Pero yung tatay ko po kasi is Ilocano po. Ilocano. Iba-iba. Iba-iba ang lahing Pinoy pa din. Oo, Pero Pinoy pa iba-iba rin. yung pinagmulan dito sa Pilipinas. Mhm. So, Okay. kumusta na yon? Kumusta ang buhay na 7 kayong magkakapatid na magkakaiba yung tatay? Ano po, actually po, hindi po kasi kami magkakasama po dahil po, nandun po sila nasa iba't ibang tatay po sila. So, hindi nakukup ng So, mother kumbaga, mo. yung nanay mo, pag nanganak siya, iiwanan niya dun sa partner niya. Ganon? Parang ganun na po. Ay. Okay. So, Pero po ano yung lang iba siya. po pero po yung iba ko pong kapatid, nakakausap ko naman po. Mm-mm. Sa'yo, ganon din yung nangyari nung pinanganak ka. Binigay ka dun sa after na, pagkapanganak daw ba, binigay ka na sa tatay mo or inalagaan ka naman ng 2 taon? Hindi po. Actually po yung time na po yan, nagsinungaling po yung mother side ko po about po sa akin. Paanong sinungaling? Ganito po yan. So 14 years po akong lumaki po sa lola ko po. Mhm. And then po, noong 2021 po is, dun ko lang po nakilala yung totoo ko pong tatay dahil ang lagi po nilang sinasabi sa akin is, patay na daw po yung tatay ko po. Ah? Mm. So, paano yun? Anong nangyari nung pinakilala sa sa'yo? Ano po, nung parang lang po, hindi po ako nagalit or what, parang sumaya lang po. Mhm. Tapos po, hanggang po sa unti-unti ko pong nalalaman nung nasa side na po ako ng father ko po, na unti-unti ko pong nalalaman na binenta daw po pala ako sa sari po. Saan? Po, Saan ka binenta? sa Paris daw po, worth of kalahating million po. Oh, naku po mga kapuso. Is it possible? Mhm. Okay. Kasi parang ako nabibigla ako sa mga naririnig ko na hindi ko akalain na magagawa ng mga magulang yung ganito. Tsaka tinatanong ko kasi kung ilang taon siya nung binigay. Halimbawa dun sa tatay niya. Kasi nga, Mhm. breast milk is best for babies up to 2 years. Yes, oo. Diba? So dapat man lang sana is inalagaan yung 2 taon yung mga anak nyo. Na sana ayun kasama mas nakilala man lang sana at least kung sino yung mga magulang agad. Hindi yung pagkaluwal binigay na. Ganon. Pero ano pa kaya ang mga susunod na mangyayari matapos itong maibenta itong ating bida na si Ellie sa isang pari di umano? So, ganito po yun. Yung about po sa pagbenta ko po sa pare is frame up po siya. Bali po, Paano frame up? kasab kunwari, yung mother ko po kasi, and then po yung pare, dun po sa church is, niyakap po ng nanay ko po, and then po, pinicturan po. Wait, pinitsuran sila na magkayakap? Ganon? Apo. Ganon po yung Sino kumuha frame ng up. larawan ng picture na yon?
Hindi lang po alam eh. Tapos po, ang may pakana daw po nun is lola ko po. Yes po. Mismong lola mo. Sandali. Sa mother side po. Sino ang si Lola ang gumawa noong mga because? Because of money daw po. Dahil gustong perahan itong pare, ganun ba? Opo. Oh. Okay. So, So naging matagumpay ba? opo, kasi po may parang, yun dito po sa amin, binigyan po, pinasabwat po eh. Mhm. So paano umabot na na 500,000 yung dapat na ibigay nitong pare? Tapos napunta ka pa dito sa paring ito. Hindi po ako napunta. Ah, okay. Oh, sa anong nangyari? So, bali po, nasa tiyan pa lang po ako ng nanay ko po, is binenta na po ako sa pare, worth of 1 million. Bali po, tagkalahating million po sila nung kasabwat po nung lola at nanay ko po. Oh, ano pang mga sumunod na nangyari? Ayun po, after po nung 14 years ko pong pagpapalaki po sa akin ng lola ko po, Mm. is parang chinat po ako ng tatay ko po nung May 2021 po. Mhm. Na ang sabi nga daw po niya is siya po yung tatay ko daw po. Tapos nagtanong po ako, bakit po hindi niya nga po ako kinuha nung maliit po ako. Pero Wait lang, sino nag-alaga sa'yo? Yung lola ko po mismo, sa side po ng mother side ko po. so basta pinirahan lang itong pare na ito para magkapera kayo 1 million ganyan. Tapos hindi naman biglang ikaw napunta do sa lola mo, siya yung nag-alaga sa iyo. Opo. Ay halang ang mga bituka. Ay sorry. Sandali. Mm. 1 million? Opo. Bali po 500. Yung kalahating million po yung napunta po sa nanay ko. Bakit daw ganun ka-interesado? At bakit yung pare? Okay, is it really... Wala lang ha. Hindi lang masyadong sa akin. Hindi masyadong convincing sa akin. Okay, bakit daw gusto kang bilhin? Di umano. Hindi po. Kasi po, kaya po nagbayad po yung pare is para mawalan na lang din po yung kahihiyan niya po. Kasi nga po na-frame up po siya eh. Na nakitang magkayakap, ganun lang. Opo, may nagpicture po. Tapos po, idinemanda po yung pare. Siyempre po, yung pare ayaw pong matanggal So po nagkaroon sa... ng demandahan. Yes po. At ang Kaya gumawa po- nito is yung lola mo na nagpalaki sa'yo. Opo, tsaka po yung mother ko po. Mhm. 13 pa lang po kasi yung nanay ko po nung nabuntis po sa akin. And then po, 16 po yung tatay ko po. That's bad ha. Sandali lang ha, para makaisip ng ganon. Yes po. So, bali po, parang So ako walang po, kasalanan, yung pare. walang kasalanan yung pare. Parang Yes, gumawa lang sila ng issue. Ganon. Mm-mm. Opo, ganun po. Alam po ng buong barangay po namin Na? na ganun nga po yung nangyari po sa akin. Kaso po, parang ayaw po nilang pangunahan na kilala po nilang lahat yung tatay ko po. Mhm. Which is, Ay pero alam ba ng... Sandali. Kilala nila yung tatay mo. So parang ang gustong palabasin is ang tatay mo is yung... pare Pare. po. How? How dare you guys doing that thing? Mhm. Diba? Sino makakaisip no na parang pang pelikula lang di ba? Pero nangyari ito? Yes po. Pati po sa side po ng father ko po, ganun po. Kung ganun po yung dahilan, kaya po malaki din po yung galit po nila sa lola ko po. Kasi masama ang ugali ng lola mo. Opo. At kaya niyang gumawa ng mga ganitong klase ng krimen. Hindi ko po siya malalaman kung hindi po sasabihin sa akin ng nanay po ng tatay ko po. Nanay ng tatay mo. Pero na-prove mo Opo. ba na totoong nangyari ito? Kasi Yes katulad po, nung kasi- sinabi mo kanina is nasa tiyan ka pa lang, 'di ba? Opo. Mhm. So paano mo na-prove na totoo ito? Yung dun din po mismo sa
tinulong po nung nanay ko po na naghanap po ng abogado is ano po, yun din po yung nagpatunay na tinulungan niya daw po ako na mabenta daw po. Siya din po nagsabi. Yung abogado, nilinaw sa Hindi iyo. po, yung nagpakuha po ng abogado. Yung nagpakuha ng abogado. Opo. Aha. Ako medyo Nasashock ako sa mga nangyayari. Okay? Oo. I'm so sorry pero hindi ko in-expect na may nangyayari pala to sa totoong buhay. Kung totoo itong kinikwento ng ating bida. Diba? Nakakalungkot na merong mga tao na kaya talagang mag-isip ng ganon Oo eh. for the money. Gagawa, miski pari Na mismo. isang, Oo. 'di ba, iginagalang, tapos sisirain mo yung kredibilidad para lang sa pera. Alam mo yung buhay ka pa pero sinusudog na yung kaluluwa mo at doon mo pa ginawa sa pare. I'm so sorry to say this. Ano pa, lumaki ka sa poder ng iyong lola. Kumusta siya bilang lola? Ikaw ba ay parang pinahirapan din niya or what? Anong nangyari? Talk to Papa. Yung ano po, yung about po sa lola ko po is okay naman po. Nung 10 years old po ako is nagtatanong na nga po ako sa kanya kung sino po ba talaga yung totoo ko pong tatay. Kasi nga po, pag alimbawa po sa school po, pag family day is kailangan nga daw po ng tatay. Eh yun po, lagi po nilang sinasagot sa akin na patay na daw po yung tatay ko, ganun po. And then, 2011 po yata yun, napunta po kami sa, 2016 po, napunta po kami sa nanay ko po, sa Quezon City. Ano po, doon po kami nanirahan po sa kanya ng lola ko po. Kasama itong lola mo? Yes po. Okay, so magkakasama kayo, ikaw, yung lola mo, tapos itong biological mother mo, tama? Yes po, tsaka po yung bago niya po. Pati yung bago niyang asawa. Opo. Okay. So, kumusta ang pamumuhay niyo doon? Anong nangyari? Nung una po, okay naman po. Abang nung nagtagal po is, ano po, gumagawa po kami ng lola ko po ng basahan. Para po may maipang baon po kami. So, bali po yung lalaki po nung nanay ko po is may anak din po, nandun din po sa bahay. Sama-sama kayo doon. Opo. Okay. Tapos po, ano po, doon na po nagsimula yung, kunwari po, yung sila po mag-asawa, kakain po ng masarap, tapos ibibigay lang po sa amin. Sabaw lang po ng karinderya, ganun po. So bakit? Ba't ganun? Ba't ganun kayo itrato? Sino to? Si parents mo? Si nanay mo? Opo. At saka yung kanyang bagong kinakasama? Opo. Okay. Pero yung lolang kasama mo, yun yung nanay niya mismo, di ba? Yes po. Tapos ganyan niya itrato yung nanay niya. Okay. So pinapakain lang kayo ng mga tira-tira parang sabaw lang dyan sa karinderya. Ano po, kunwari po, sila po, mag-order po ng Jollibee po. Tapos po, kami po, bibigyan lang po kami ng 20 pesos po. Minsan po, kami pa po bumibili ng ulam po namin para po may pangkain po kami anin. Kailan na ba kayo, gaano ba kayo katagal nakasama ng nanay mo na yan at saka nung kanyang kaliguyo? Mag-1 year din po. Mag-iisang taon pa lang. Opo. Okay. Pero kayo talaga ng lola mo, namuhay na kayong dalawa lang. Opo. Okay. Okay, tapos ano pa sumunod na nangyari? And then habang papatagal po, yun nga po, palala po ng palala, gigisingin po ako ng madaling araw po na sisipain po ako na, "Hoy, Ellie, kunin mo nga yung..." Talagang sipa? Yes po, yung Para pagising niya po. gisingin? Opo. Oo. Ano mga ginagawa pa? Pinapakuha niya po yung order niya po sa labas na pagkain, tapos sila lang pong mag-asawa yung kakain po. So yung dito sa nanay mo at saka biological mom mo and then dito sa boyfriend niya, wala pa silang anak nito? Yun po yung last po na kapatid ko po, na pang-anim tsaka po pang-pito. Nagkaroon din sila ng anak. May trabaho ba itong mo? Itong nanay, no? Yes po, call center agent po.
Okay. Tapos, bakit pala noon napunta kayo dyan? Kasi di ba? Ano po? Oh, Kinuha po ako ng nanay ko po. kinuha ka pero para ganyan din ang buhay mo. Kumbaga, Kasama po yung mother ko po eh. oo Ay, yung nga. I mean po yung lola ko po. Oo nga. Kumbaga, kinuha kayong dalawa para kasama dun sa bahay. Pero, ano yun, parang ginawa kayong katulong ba or what? Parang ganun po. Mhm. Ano pa bang And then po, Mhm. habang then? papatagal po, is, yun nga po, hanggang po sa, yung lola ko po is, sinipa-sipa po nung nanay ko po sa hagdanan, na parang nagbanta pa po siya na kapag namatay daw po yung nanay, yung lola ko po na nagpalaki po sa akin, siya pa daw po yung sasagot po ng kabaong po. Grabe. Ganon yung mga iniimik niya? Opo. Nagkataon pong Doon sa puro nanay pasok niya? po yung lola ko po. Doon sa nanay niya. Opo. Bakit? Sila ba ay nagkakaroon ng, ng alitan? Nagsasagutan ba silang mag-ina? Ano ba ang Yung nangyayari? nanay ko po kasi malaki rin po yung galit niya po sa nanay niya. Mhm. Dahil, Hindi, yun po ang hindi ko po kasi nga alam. masama ugali ng lola mo. 'Di ba? Mhm. Kasi nagawa nga nung una, Kahit no? simula't simula pa lang. Siguro, yung lola mo, ito baka, pinabayaan itong nanay mo. Kaya ganun siya tratuhin. Ganun ba ang nangyari? Hindi ko lang po alam kasi po nung ano po talaga ayaw na po talaga ng nanay ko po sa kanya po. Meron Wala niyang pa. mga nangyari before pa na mga hindi maganda, hindi na pagkasunduan up until now is naiisip pa rin siguro ng nanay mo. Pero mali pa rin na ganun yung ginagawa niya. Kasi at the end of it all, nanay niya yun. Yes. 'Di ba? Kaso kasi, tandaan natin mga kapus, especially sa mga nanay, mga tatay, kung ano, yung itinanim nyo sa mga anak nyo, yun ang aanihin nyo. Yun at yun. 'Di ba? Kung ikaw ay minahal mo ang anak mo, 'di ba? Pinag-aral mo, inayos mo siya, tinuro mo ang tama sa kanya, mamahalin ka niyan ng totoo, 'di ba? At ang gagawin niyan sa hindi ka papabayaan 'yan. Pero kung ang ginawa mo nung bata pa lang siya, is minamaltrato mo, sinasaktan mo, Mhm. 'di ba? Hindi mo tinuturing na parang hindi mo anak. Sigurado. Accept mo na. Mm-mm. Pagka dating o pagtanda mo, hindi ka na ituturing na itatrato ng tama niya. Yeah. Mhm. Pero ikaw, ano ba ang trato sa'yo ng tunay mong magulang? Ano po, ayun nanay nga mo. po, ayaw po talaga sa akin ng mother side ko po. Dahil? Ano po, parang pag nakikita niya po ako, lagi niya po akong sinasabihan na sana nga daw po, pinalaglag daw po ako, gawa nga po ng aksidente lang daw po ako. Wow. Nung marinig mo yon, anong take mo doon? Ano Wala mga isip mo? naman po. Wala lang. Kasi po, parang malayo po yung loob ko po sa kanya kasi po hindi ko naman po siya nakasama ng matagal. Mhm. Kasi po malit pa lang po ako, nasa lola ko na po talaga ako. Pero sinabihan ka na parang ganun eh. 'Di ba parang ayaw niya talaga sa na ikaw Ano? ikaw ba hindi mo ba hinangad na magkaroon ng nanay na talagang itinuturing kang anak? Nangad naman po. Mhm. Pero Tapos, anong aasahan natin sa nanay nito? Mhm. 'Di ba? Na nagsilang ng mga bata na hindi naman niya inalagaan. Mhm. 'Di ba? Yung mga kapatid niya sinilang. Tapos after may isilang, ibinigay na dun sa mga Sa mga tatay. Oo. Nawala So man anong lang. ina-expect natin na pagmamahal dito sa nanay na ganitong klase? Hindi magulang, kundi magulang. No? Anyway. Ikaw, ano bang nangyayari ngayon? Ano po, parang may times pa rin po na magulo po. Kasi po, yung kasunod ko po naman is binigay po sa bakla. Wait lang. So,
ikaw napunta sa lola mo, yung ibang mga Opo. kapatid nandun sa mga tatay nila, yung isa mong Opo. kapatid napunta sa isang bakla. Opo, yun po yung hindi ko po nakikita ang kapatid ko until now po. Pero po yung tito ko po, nakakausap niya po. Mhm. Pero yung ibang kapatid nakakausap mo. Opo. Okay. Mga kapuso, yung bata na naghangad lang ng magulang na magpapakamagulang, naghangad ng magmamahal sa kanya, naghangad ng buhay na maayos. Pero sa mga anak kasi, hindi naman tayo makakapili ng kung sino yung magulang natin. Pero kung ganito naman yung magulang na mapupunta sa atin, ano na lang tayo? Paano na lamang yung mga pangarap natin sa buhay? And again, mga kapuso, bilang magulang, number 1, bilang ina, kayo po yung may pinakamalaking ambag sa buhay ng anak nyo. Mhm. Na mga batang inyo pong ilalabas dito sa mundong ibabaw. Kayo po yung number 1 na kailangan yan. Pero nasaan kayo nung kailangan kayo? Comment mga kapuso, sabi dito ni Cassandra May Toledo. Sa caller po, I know what you feel. Ramdam kita, pasalamat ka pa nga may tatay ka pang kasama ngayon. Ako, nanay at tatay, parehong buhay. Nasa broken family ako pero never kong naranasan na mahalin nila ako. Oo, galit ako sa kanilang dalawa pero wala akong nagawa kundi patawarin na lang sila. Kung ganun talaga sila, ako patunguhan. Hindi ko na lang pinapansin pero pinatawad ko sila. Ayun. Masarap din kasi sa sarili natin na nagpatawad na tayo, no? Kasi Ito- it's not for them, it's for you. It's for you. 'Di ba? Para sa yung sariling kapakanan, Mhm. para wala kang bigat na nararamdaman, wala kang sakit na nararamdaman. Exactly. Kasi it's kinda, what you call that, parang unfair. Kasi ikaw yung ginawa ng masama, pero ikaw yung may Kayong- burden na nararamdaman. Mhm. 'Di ba? Ikaw yung may bigat na nararamdaman dito sa loob mo. Tapos, para lang mawala yon, kailangan mo na lang sigurong patawarin, hayaan na lang sila. Mhm. Okay. Ito, sabi naman ni Rowena, kahit gaan naman kasakit para sa'yo ang ginawa ng magulang mo pa rin siya. Kasi kaya sana ay patawarin mo siya kasi mahirap mawala ng isang ina. Sana po ay patawarin mo po siya. Yun lang po ang masasabi ko kasi broken family din po ako. At ngayon, parehas na po sila na hindi sila magkasama pero kaya sana magpatawaran na lang. Ito may tumatawag lang. Eto, sige, sino yan? Mm-mm. Hello? Hello? Wala. Okay. Wala. Eto, ang sabi dito ni Gina, patawarin mo na ang nanay mo. Darating din ang araw magiging magulang ka rin. Pero wag siyang gagayahin. Mahalin Tama. mo ang mga anak mo. Panginoon na lang. Panginoon ang kapagpatawad ay pa kayang tao lamang. Mhm. Si Juana, Ellie, ramdam kita dahil napagdaanan ko din ang hinanakit sa magulang bagamat magkaiba tayo ng karanasan. Pero iisa ang kirot. Ang advice ko lang sa iyo, matuto kang magpatawad ng magpakababa. Ano man ang ginawa nila pero sa totoo lang, makakagawa mo lang ang tunay na pagpapatawad at pagkalaya sa sakit kung kilala mo si Jesus. Hindi panahon paglayo ang sagot para magpatawad kundi sa pamamagitan ni Kristo na nagpatawad din sa atin. Ito ang ating kabarangay. Hello? Hello? Papais. Hello. Papais. Hello? Hello, Papais. Ito po, ako po si Ma'am Morales. Mm-mm. Ito, advice ko lang kay caller, ha. Advice ko lang, alam ko naman na masakit yung nangyari sa kanya. Ang kukuha ko sa kanya, magpakumbaba na lang siya, tapos patawarin na lang yung nanay niya, then huwag na lang siya magpakita. Andiyan naman yung tatay niya, eh. Turing niya na parang nanay at tatay niya. Okay. Okay, maraming salamat, Mau. Okay, eto si Ella. To be honest, na kay caller din ang sagot niya. Dahil alam naman natin, hindi madaling magpatawad. Exactly. Mhm. Pero we know na it takes time. Mhm. Idasal mo na lang kay Lord lahat ng desisyon mo. Mhm. Well, ako, totoo, napakahirap magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. No? Itong ating bida lang ay naghahangad ng pamilya, ng buong pamilya, ng nanay, ng pagmamahal. No?
Kaya nga lang sa panahon ngayon, nakablock na itong ating bida. Wala silang communication nitong kanyang nanay. No? Imagine mo yung nanay mo mismo yung nag-block sa'yo. Diba? Sobrang sakit nun. Sobrang sakit din na ikaw anak na gusto mo lang naman ng may magulang pero siya mismo hindi nagpakamagulang sa'yo. Para sa'yo, Ellie, balik nga natin to. Hello, Ellie. Hello po. Ayan. Mahirap magpatawad. Oo, marami nagsasabi dito na magpatawad ka. Pero totoo. Kasi yun lang naman yung yun lang yung makakagaan sa feeling mo. Sa kalooban mo. Yung suggestion din ng tatay mo, sundin mo. Kasi kapag kapag lagi mo siyang iniisip na, papatawarin ko ba o hindi, nandyan lang yan sa puso mo. Pero pag buong puso mong nagpatawad, mawawala yan eh. Kumbaga parang at peace ka. No? Ang sarap sa pakiramdam na nagpatawad. Pero not to the point na lagi ka pa rin pupunta sa kanya, manghihingi ka pa ng pera. No, it's not that na. No? Mas okay na napatawad mo siya pero hindi na to the point na lagi kayo nag-uusap pa. No? Andyan siya siguro pag darating yung time na sana maisip nitong nanay mo na yung pagkakamali niya, yung mga nagawa niya, sana maliwanagan siya, no? At magpakamagulang. No? Hindi pa naman huli ang lahat, bata ka pa, pero sana lang dumating yung pagkakataon na maunawaan ditong nanay mo na yung pagkakamali niya at humingi rin siya ng tawad sa'yo. No? Okay. For me naman, bago magpatawad, huwag kalimutang gumanti. Hindi, charot! Magpatawad, gumanti muna! Gumanti muna. Hindi, charot! Charot kidding lang. aside. Oo, pinapalight lang natin yung nararamdaman mo. Actually, yung pagpapatawad, naman hindi mo naman mapasasabing nga, napatawad mo ng isang tao. Mm-mm. Hindi yan, ang pagpapatawad po ay hindi ipinilit. Lalo pat Yes. sobrang sakit ng ginawa sa'yo, mararamdaman mo na lang yan kapag dumating yung time na parang wala ka ng bigat na nararamdaman, na parang, Mhm. okay na, parang natanggap mo na, ganun na Mm-mm. lang. Doon mo lang masasabi na, okay, napatawad ko na siya. Napatawad ka na talaga. Pero hindi yung tatanungin ka, napatawad mo na, oo, napatawad ko na siya. Hindi ganun yun. Basta na lang darating sa, medyo matagal yun kasi may Mm-mm. proseso yun. Basta ang gawin mo na lang is, mahalin mo yung mga tao na nandyan para sa'yo. Yung lola mo, nakasama mo ngayon, yung tatay mo, na binibigay nila yung pagmamahal na nararapat para sa'yo. Okay? At ito naman ay para sa mga nanay. Lalo pat sobrang lapit na ng Mother's Day. This coming Mm-mm. Sunday, I believe Mother's Day na. Mm-mm. Happy Mother's Day sa lahat ng mga nagpapakaina, sa mga ina natin na talaga namang ibinigay ang kanilang buhay, ang kanilang oras, panahon para sa kanilang mga supling. Mabuhay po kayo. Sobrang napaproud po ako sa inyo. Pero sa kabila nito, meron pong mga ina na talagang naging pabaya at ang hirap i-celebrate, 'di ba, ng Mother's Day para sa katulad ni Ellie. Mhm. 'Di ba? Aminin mo, paano may celebrate yung Mother's Day? Yung nanay ko, ganito yung sa akin, yung trato sa akin. Parang ang hirap niyang batiin na mama, mahal na mahal kita. Kasi, isosoplakin ka lang. Tapos, to the point na binlock pa siya Mm-mm. umabot sa ganun. Naku mga kapuso, para sa mga ina, nakakalungkot po na merong mga ganitong klase ng ina. Pero, katulad ng narinig nating kwento at marami pa nating ibang kwentong mga narinig dito sa Talk to Papa, meron po talagang mga ina na kayang tiisin ng anak. Mhm. Ang sa akin lang din, bilang isang nanay, sa isang bahay kasi mga kapuso, tandaan po natin na napaka-importante ng ilaw ng tahanan. Pwedeng nandyan yung haligi, which is the father, nandyan yung mga anak, pero once nawala o ang ilaw ng tahanan ay pundido, Mhm. 'di ba? Mhm. Kawawa yung mga bata. Pwedeng habang naglalaro sila doon sa loob ng bahay, maumpog-umpog sila, 'di ba? Masaktan sila. Mhm. Kumbaga, bilang ikaw sana yung tanglaw nila kasi nga ikaw yung ilaw. Iliwanag, oo. So, anong nangyari? Bakit ganito? Kaya po, sa mga nangangarap or gusto na maging ina, siguraduhin nyo po, nakakalingain nyo, mamahalin nyo ang inyong mga anak. Sana po ay wala na kaming kwento na katulad ni Ellie na maririnig dito sa Talk to Papa. Kasi sobrang sakit sa dibdib Mhm. na makakarinig ka na ganito, ituturing mo yung anak mo na nautusan, sisipain mo kapag gigisingin mo. no? 'Diba? Kasi at the end of it all, anak mo yan. Wala siyang kasalanan sa'yo.
'Diba? Nung ginagawa mo yan, papikit-pikit ka pa. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mo, ang kapal ng mukha mo. I'm so sorry, pero nakakadismaya. 'Diba? Anyways, hindi pa huli ang lahat, Ellie. Nawa ay lumaki ka na maayos at hindi mo gayahin o hindi mo gawin itong ginawa ng iyong ina sa'yo. Yun lang. Even yung yung ginawa ng lola, yung sa mga unang kwento mo kanina about sa pare, huwag mo rin sanang gawin yung mga ganung bagay at huwag sanang dumating sa punto na maisip mo yung mga paggawa ng mga mali. No? Yes po. Okay. Okay. Nakikinig ang iyong ina. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ano po, hi, may advance. Happy Mother's Day. Sana masaya ka sa kinakasama mo, and kung meron man ulit kami na maging kapatid sa'yo, sana yun na lang yung alagaan mo kahit hindi na lang kami. Yun lang po. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.